Ito tayo sa langaw vlog natin. Patay na lahat ng langaw. Yung pusa nating patay. Nagpapatay-pataya. Sa gabi nag-ride, sa gabi nagbablog. Tara, luto na tayo. Gandang umaga na naman sa inyo. Ako ba naman si Sonad at syempre dito tayo. Mablog na naman natin tong Wigo. Pero ngayon, ang mga gusto natin dito sa sasakyan na to ang tatalakayin natin. Tara na. Ako po Sonad. Ipapay-picture pa. Nandito ngayon tayo sa lilim kasi mainit. Siyempre yung gusto ko dito sa window na to, yan o. Yan, gusto ko dyan. May keyless entry. Yan, parang keyless entry po. Para di ka na mag-unlock. Yan. Parang sa mga SUV na ganito, may keyless entry din. Yan o, unlock. Oh, unlock din. Yan. Mga ganyan. O, diba? Tingnan natin. Dito tayo sa keyless entry. Ayan, susubukan natin ang keyless entry. Yay! Makakapasok ako. Ayan, makakapasok ko. Hindi na kailangan natin ng end-demo. Ayan, makalabas din ako, keyless entry. Ayan, nakalock na. Ayan, parang ganito, keyless entry. Kala nyo, hindi ako nakakadrive ng ganito. Nakakadrive kayo ng ganito. Kaya makakapasok pa ako. Pero na, hinihiram ko lang to. Oh, yan. Keyless entry din. Nalalak mo rin. Oh, nalalak mo nyo rin. Diba? Kaya yan ang mga gusto ko dito sa ating Wigo. Hindi dito. Mahal po yan. Ito dito mura lang. Pero may keyless entry ka sa presyo na ganyan. Keyless entry din. Alright? Yeah. At ang susunod na gusto natin sa sasakyan na ito. Siyempre, yung gusto ko dito sa sasakyan na to, yung maliit yung makina, ganito buksan, ganyan. Kapag maliit yung makina, kapag maliit yung makina, matipid din sa gas. Ayan. Matipid din sa gas. 1.0 lang yung makina, 3 cylinders. Ayan. Ganyan yan. Isasara na natin. Kasi baka kung anong makalikot ko rito. Ayan. Konsumo lang nito 11 kilometers per liter. Pinakamagastos. Pinakamatipid ay 13. Kaya matipid ito sa gas. Yan ang gusto ko dyan. Hindi siya makonsumo. Compare sa mga ganitong sasakyan. Yung kumpara sa mga ganitong sasakyan, talagang magastos. Diba? Yun ang aalamin natin kung saan ito binubuksan. Peste! Yan po ang hindi natin alam kasi tatanggalan natin ng mga ano na tayo. Naligaw na tayo. Saan na? Hello? Ito? Hindi yan. Yo! Saan to? Hinahanap po natin. Ayun, nakita ko na. Aray ko, sumabit-sabit na ako dito. Iba talaga kapag hindi mo sasakyan. Ayun, nakita ko na. Paano ba to? Pindutin? Ganyan lang. Ipupull. Ipupull. Yun. Ayan, ganyan po bukas ng makina nito. Ganyan po bukas ng makina. At hydraulic. Hindi katulad ng isa, hindi. Hydraulic po yan.
Yan, medyo mahal. Mahal din kasi yung makina. Malaki konsumo ng makina na to. Siyempre, tatanggalan. Kaya binuksan natin. Tatanggalan na natin ng mga demonyo sa loob. Hindi po reachable. Yan. Yan ang comparison yan. Naka-hydraulic. So, hindi ka na maghihirap na may tukod-tukod diyan. Diba? So, yan ang makina nitong malaking sasakyan. Siyempre, kumpara dito sa ating maliit na sasakyan. Kaya gusto ko to. Maliit ang konsumo ko doon. Dito, ang laki-laki ng konsumo. Pero, sabi nila, 1.9, 1.5 lang. Pero may turbo. Yan. Pero, konsumo nito, 2.0. Yan. Ganyan po siya. Okay. Ayan. Kumpara sa maliliit na sasakyan, ito po ay malaki. Malaki din yung hood. Malaki din yung mga kalat sa loob. Alright? You got it? So, soft touch lang sa pagsara. Kaya okay lang. Kaya tara na sa susunod kong gusto dito sa dilaw na kotse na ito. Napakainit talaga. So, yung isa pang gusto ko dito sa dilaw ng kotse na ito, yung madali i-park. Kasi maliit nga. Tingnan nyo naman yung comparison niyan. Ang liit-liit. Kumpara dito sa puting SUV na ito, na Honda. Pagkalapad-lapad. Diba? Ang laki ng dipan yan eh. Yan. Tingnan mo yung bahay. Kumpara doon. Diba? Ito yung dulo ng bahay. Nagpas pa siya sa bahay. Ito hindi. Kaya dito, pag tinapat mo doon sa bahay na yan, sakto lang. Malaki pa ng space doon. Laki na pa space dito. Ganyan kaliit yan. Madali i-park, madali isingit. Hindi ka problema. Saka syempre, sa kalaparan nito, mas manipis yung kotse natin. Diba? Ayan, tapat sila. Malapad yung isa. Tapos tapat ulit natin dito. Malapad pa rin siya. Ano, may puti. Ganyan po siya. Malapad na ito. Mahirap pa i-park kaysa dun sa isa. Kaya, yan ang comparison yan. Kaya gustong-gusto ko tong sasakyan na ito. Madaling isingit, madaling i-park kumpara dito. Ayan. Malaki nga comfort mo dito. Pero tagaktak ang pawis mo kakapark nito. Alright, yan ang gusto ko. Hindi dito, doon. Okay? Sa susunod nating gusto, dito sa Wigo ulit natin. Yeah. Yan pa ipidya pa eh. Pag nakarating na kayo sa dulo ng video na ito o bahagi ng video na ito, paki-like lang, paki-share lang, tsaka subscribe button dito. Kahit mainit, kahit hindi tayo sa nagbablog sa gabi. Okay? Ako po sa sunod, ride safe, slow. Okay, ito pa yung isa pong gusto ko. Lift back. Yan, obsessed ako sa mga lift back na kotse. Ganyan, kasi kapag lift back, dali kang maglagay ng malalaking butas ang lift back. Tapos for sure ang mga lift back meron silang natitiklop. Ayan, nababa na natin ang mga upuan sa likod. Yan ang pinakamagandang feature, diba? Sa ating sasakyan na ganito, pwede kang humiga, pwede kang umupo, pwede kang i-flat mo lahat ng upuan para sa mga nagpipiknik. Pwede mo ring ilagay yung bisikleta mo para okay, di ba? Marami kang malalagay na mga gamit. Yan ang maganda sa lift back. Yan. Tapos kapag okay na, pwede mo nang isoli. Yan. Kasi sa ibang mga sedan, medyo hindi siya nagaganyan yung mga feature niyan. Ayan. Kaya okay yan. So dito naman tayo sa kabila. Ito naman tayo sa Honda CR-V. Yan, ito. Ganito mag-open ng ayaw talaga. Ayaw mag-open. Sige, pindutin na lang natin sa likod. Parang ganyan. Ito ang panalo rin na pareho dito sa Wigo natin. Yung lift back din sa mga SUV. Yan, marami kang malalagay na mga gamit din. Yan. Actually, may third row seat yan na nakatiklop lang. Ayan. So, maganda yung dito. Ayan, dito may third row. Pwede mo ring i-tumble down yan lahat. Tapos, pwede ilagay din mga bisikleta, mga malalarge, mahabang mga gamit. Ayan, nakatiklop lang yan. Yung mga gamit ng mga seats na yan. Ayan, pareho din doon.
submit. Yan. Tapos pindutin natin na isara na natin. Ay, sandali. Mali yata. Ayun sa kabilang pindutan. Ayan. Nagsasara na siya. Yun lang yun. Ang pinagkaiba niyan, automatic lang dito sa SUV, sa Honda CR-V compared dun sa natin, sa Wigo. Ayan. Tingnan natin kung ito naman ay paano bumubukas at sara sa malayuan. Diba? Ayan. Ito, pindutin na natin. Ayan. O, diba? Automatic yan. Pero lift back pa rin. Yan. Maganda yun sa mga lift back. Makakalagay ka ng maraming mga mga gamit pareho din dun sa Wigo. Diba? Okay, dito naman tayo sa susunod kong gusto sa Wigo. Yan. Okay. Ang maggusto ko dito sa Wigo, yung design niya, yung mga sharp na mga tingin ng headlight, sharp ng mga sharp edges, basta puro sharp, parang galit, modern design, parang space, parang mga robotics. Yan, especially dito rin sa mga loob. Yan, gusto ko din yan. Maganda rin yung mga designs niya. Yan, talagang wag ko lang lalapitan kasi na plastic talaga yan. Di ba? Yan, compare naman dito sa SUV na Honda CR-V, talagang makikita mo yung elegant design din. Yan. Maganon din yung mga design niya, sharp edges, may honeycomb na mga grills, mga sharp na lines ng mga ilaw. Yan, syempre modern design dun sa loob. Yan. Wala lang, marami lang talaga medyo madumi-dumi ng konti, mga sapatos, wiring, at kung ano-ano pang mga anik-anik kasi naging bahay na rin. Pero maganda yung mga ganito. Yan. Ganun din, may mga makikinis, yan, mga kikinis na lining, mga wooden parquet, yan, mga controls, honeycomb design din. Yan, yan ang maganda dyan sa sa mga pareho nilang design. Yan. Syempre, dito naman maganda yung quality compared doon sa Wigo natin. Yan. Makita mo high quality plastic yung na-install nila dyan. Yan. Pero overall, yan yung mga design niyan. Yan, lalo na yung shark's fin na yan na antenna. Ganun din. Meron din siyang antenna pero parang remote control car. Yan. Pwede nyo rin palitan yan. Yan. Pero gusto sa design tayo nag-uusapan dito. Maganda ang design. Huwag lang talagang lalapitan at talagang ito ay plastic. Alright? Yan. Yan ang mga nagugustuhan natin sa Wigo natin. Ni-reference na natin yung mga mga nasa Honda CR-V. Tsaka syempre yung gulong nito hindi basta-basta. Ito ay Bridgestone brand. Ganda rin mga design ng gulong. Alright? Yan. Tara, sa susunod na gusto natin sa Wigo. Pero dito muna tayo sa kabilang bahay at talagang binubuksan at tinatambayan nila. Parang ganyan. So, isasara ulit natin. Okay? Masyado nang lagi na silang nagtatambay kung saan-saan. Especially sa mga abandoned na bahay. Abandoned na ganito, diba? Yeah, alright. Yeah, dito naman tayo sa comfort ride. Syempre, kapag nag-ride kayo at talagang comfort ride ang suspension. And sa mga SUV na katulad nito, napaka-comfortable ang ride ninyo. Diba? Tingnan natin. Yan. Tingnan natin yung nandito. Compare naman dito sa Wigo, ito ang shock absorber niya. Pero surprisingly, ito ay nakamatagtag kahit sa lubak-lubak. Kaya lang, kung ang ride mo puro talagang lubak-lubak at matataas, malito talaga kasi ang gulong yan. At tingnan nyo naman yung shock absorber, napakaliit. Pero sa comfort ride niya, walang duda, maganda at hindi masyado matagtag ang inyong mga ride. Yan po ang pinakahuli at last na gusto ko sa ating Wigo. Dito sa init ng araw, hindi po ako sanay mag-vlog sa umaga.
at tatanghali. Gabi lang tayo. Yan. Dito kitang-kita nyo, ano, ang liit nung nandun, no? Tapos yung isang laki. Saan pa kayo? Maliit, malaki. Okay? Walang duda. Okay na. Di po comparison na to, Di po tayo nagko-compare. Ito po ay yung mga likes ko sa Wigo. Ilagyan lang natin ng mga mga reference para di kayo malito. Para makita ninyo ang malaking difference, di ba? Malaking difference doon sa mahal na kotse na 2 million versus sa murang kotse na 684,000 lang, di ba? Saan pa kayo? Sa malaking comfort, malaki rin ang alalahanin nyo. Doon sa mura lang, pero hindi medyo less ang comfort, pero yung bulsa nyo, comforted din. Ganon. Quality or the price. Mamili kayo. Meron din naman sa gitna. Igigitna natin, iusog natin, lalagay tayo ng kotse na gitna later on. Okay? Kayo na, umusga. Yeah! Sana nagustuhan ninyo ang aming comparison dito sa maliit at sa malaking sasakyan. Ay, hindi. So, mga gusto ko sa Wigo na ito. At, siyempre, solid. Magandang tanghali. At, mainit talaga. Ayoko magtagal ng ganitong makaka-video. Paalam. Grabe, init. Kailangan ko mag-swimming. Swimming tayo. Tara!